So mayroon tayo dito mga katropa na Mio Sporty or Amorito no Sporty. Salty. Mio Salty pala kasi yung mukha niya Mio Sporty, yung taillight niya is Mio Soul, kaya Mio Salty. Dito naman mga katropa, galing sila sa Mapandan. Ang problema ng motor ni boss, ayaw umandar, kaya dinala sa atin kasi almost ilang araw nilang ginagawa to? Halos umabot ng halos isang araw. Halos isang araw, magdamag nilang ginagawa. Tatlong mekaniko ang nag-ano dyan, di nila magawa. Tatlong mekaniko. Nagdala pa siya ng diaphragm, yung ano, yung Ay, yung diagram. 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 Okay. So ito mga katropa, halos tatlong mekaniko na yung gumagawa dito pero hindi na mapaandar, kaya dinala sa shop natin para ipa-check kung ano yung nangyari. Gentle, i-check mo kung ano yung nangyari, ah. Okay? Tapos dito naman mga katropa, Mio Salty. Ang problema ng motor ni boss, kung mapapansin nyo, ang dami mga puti-puti. Ano yan? Powder yan ng fire extinguisher. Kasi itong motor ni boss mga katropa, nasunog, muntik nang umapoy, ay muntik nang masunog yung buong motor. Buti na lang meron silang fire extinguisher na nakuha dahil dun sa pinangyarihan ng kanyang motor kung saan nasunog. May fire extinguisher, bossing, ano? Mayroon, nakairam kayo fire extinguisher. So ito, puting-puti yung motor ni boss, at kung mapapansin nyo, ito yun, oh, nilalamon na yung kanyang motor. So ano ba nangyari mga katropa? Bakit nasunog yung motor nila bossing? Ito, yung pagkaka-full wave nila mga katropa, kaya nasunog dahil mali yung procedure ng pagkaka-upgrade or pagkaka-full wave nila dito sa Mio Sporty. Kung mapapansin nyo rito, sa pagkaka-full wave, tinanggal yung dalawang wire pero naiwan yung kulay yellow na wire. Tapos yung kulay yellow na wire, syempre para umilaw yung kanyang headlight, pinasukan nila ng accessory wire. Kaya ang nangyari, yung accessory wire tumatabi dun sa stator. So nagkaroon ng problema, nasunog. Ano yung Gentle? Ano to? 4 pin yung nilagay dun sa starter. Okay, so hindi nila mapaandar mga katropa yung motor ni bossing kasi dito sa starter niya, imbis na 5 pin, nilagay nila 4 pin. So subukan natin siyang lagyan ng 4 pin. Sige, lagay mo yung 4 pin niya. mataas yung idol. So ito mga katropa, pinalitan natin siya ng 5 pin kasi yung sa starter dapat 5 pin yung ilalagay nyo. Bakit 5 pin? Kasi sa starter niya kasama na rin yung charger. So push button tsaka charger magkasama, kaya 5 pin dapat ang ilagay natin, hindi 4 pin. So ano mo Gentle, start mo nga kung mag-start. Iba yung relay na nilagay na boss. Ayaw pa rin. Tignan mo nga kung anong ano. Ano yan sa side stand? Direkta mo. Sige nga. Yun o. That's alive. Okay. So boss, okay na yung motor nyo. Yung idol niya Drive-thru. O yan mga katropa, umandar na yung motor nila bossing. Mali yung pagkakalagay ng relay. 4 pin nilagay, tapos yung side stand niya may problema, kaya direct na. Kasi kung mapapansin nyo, yung kaha ng motor ni boss o yung body niya, batalya niya, corrosion na, malamang nagkaroon ng problema sa switch ng side stand. Kaya yung side stand niya ay hindi na nagko-contact. Pinaka problema ng ano bossing, pinaka problema ng motor nyo side stand. Siguro nagpalit sila ng relay, nagbabakasakali, pero mali yung relay na nilagay nila. So okay na. Ano yung ipapagawa nyo pa bossing? yung idol niya kung Idle maging normal. maging normal. Pare, idle. Pag tinirik ka yung stand post, okay lang. Oh, yung stand niya, wala namang problema kay direkta na. Pero kung gusto mo ng standard pa rin, bibili kayo ng switch ng side stand. So ibaba na natin pre. Gentle, yung mga wiring ni bossing ayusin na rin natin. So yun mga katropa, yung naging problema niya, kaya hindi nila mapaandar kahit napalit sila ng relay. Pero yung relay pinalit nila 4 pin, hindi rin standard. Hindi nila mapaandar kasi ang pinaka issue pala ng motor ni bossing ay yung kanyang side stand. Basic lang yung kanyang issue. Kaya napaka-importante na alam din natin yung mga basic na problema dito sa motor na ginagawa natin. So balik tayo dito mga katropa sa Mio Sporty o Salty. So dito nasunog yung motor ni boss dahil sa charging or maling pagkaka-wiring or maling pagkaka-full wave. So kung gusto nyo mag-DIY mga katropa, gusto nyo mag-upgrade, syempre kaya natin pinu-full wave dahil meron tayong mga LED, driving light, busina at kung ano pa. At gusto nating maglagay ng mga ganun na ayaw nating malobat, kailangan natin siyang i-upgrade or i-full wave. Pero syempre dapat tama yung proseso ng ating paggagawa para maiwasan nating masunugan or masira yung ating motor.
So ito na mga katropa, naalis na natin yung mga nasunog na wire niya. Ito, natanggal na natin at nireset muna natin para maging maayos yung pagtuturo ko sa inyo kung paano mag full wave ng ganitong klaseng mga motor. Mio Sporty, Amore, Mio Soul, yung mga carb type na motor, same lang sila ng proseso na ituturo ko sa inyo kung paano siya i-upgrade or paano i-full wave. Kapag nagpo-full wave tayo, papunta muna tayo sa sakit ng ating stator. Ito yung sakit ng ating stator. Ito papunta sa mismong stator natin, papunta rito. At ito yung partner niya, papunta naman sa harness. So ang gagawin natin, i-unplug natin yung sakit ng stator. So kapag in-unplug natin yung mga katropa, ang pinaka-importante rito, yung yellow na mayroong lining na red, dapat may unplug nyo rito. Kasi ito yung supply ng ating headlight. Ngayon kung nakakabit dito yung ating socket at nakakabit pa yung ating yellow red at sinuplayan nyo ng accessory o positive supply yung ating yellow red para umilaw yung ating headlight, magkakaroon talaga siya ng problema. Once na unplug natin yung socket ng ating stator, yung yellow na mayroong lining na red, hindi na natin yan gagamitin. I-tape nyo na yan or i-bakante nyo na yan. Ang kailangan natin dito ay yung pure white tapos yung black wire. So ano gagawin natin sa solid white tsaka sa black wire? Ang gagawin natin dyan, ilalagay natin dito sa ating charger. Dudugtungan natin ng wire yan, tapos ikukunik natin dito sa ating charger. Yung ginagamit pala nating charger mga katropa ay TTGR charger. Ito yung pinaka-trusted ko at pinaka-recommended ko na gamitin. Bukod sa ibang charger, hindi na ako gumagamit. Dahil ito, mas trusted ko to dahil tumatagal to halos ilang years bago masira yung ganitong klaseng charger. So ang gagawin natin, dudugtungan natin ng wire itong solid black wire at solid na white wire na galing mismo ng stator. Dugtungan natin ng wire yan at ikukunik natin dito sa ating charger. So saan natin ikukunik yung black wire at saka solid na white wire na galing ng stator? Dito natin siya ilalagay sa charger. Dito sa pink wire at saka yellow wire. Ito. So walang baliktaran itong mga katropa, kahit saan mapunta dito yung solid na black wire at solid na white wire, wala itong baliktaran. Basta importante yung black wire at white wire ng ating stator ilalagay natin sa pink at yellow wire ng ating charger. Kapag dinugtungan pala natin ng wire mga katropa, mas mainam kung ihinangan nyo para intact or solid yung pagkakadugtong natin ng wire. Kasi minsan kapag hindi natin hinanangan yan at uminit yung wire nya, kasi ito charger, minsan uminit yung wire, maglulos, hindi maganda yung kanyang charging. Kaya mas maganda kung mahinang yung gagawin natin kapag nagdudugtong tayo o nagpo-full tayo dito sa ating stator. So ito na mga katropa, yung solid white tsaka solid black ng galing ng stator na ilagay na natin dito sa ating full wave charger dito sa pink at yellow wire. Ang susunod natin dito sa ating charger, yung ating red wire. Ito yung papunta naman ng battery. Kung mapapansin nyo, dito nang galing yung stock socket ng ating charger. May makikita kayong dalawang red wire dito. Ang gagawin natin, pagkasamahin natin yung dalawang red wire, tapos dyan natin ilalagay yung red wire ng ating charger. Ito na yung red wire ng ating harness na ilagay na natin sa red wire ng ating charger. Ang susunod natin mga katropa, yung green wire o yung ground ng ating charger. Siyempre ilalagay natin dito sa ground ng ating motor. Itong black wire, isasama natin yung ating green wire sa black wire ng ating motor. At kung mapapansin nyo, mayroon pa rin isang black wire. Yung black wire na to, lagyan natin ng terminal at ilalagay natin sa body ground. So ito na yung green wire ng ating full wave mga katropa. Ilagay na natin sa black wire. Tapos ito naman yung black wire natin, ilagay na natin sa body ground. Ang susunod natin mga katropa, yung pinaka last na wire dito sa ating full wave charger at pinaka importante sa lahat, dapat may kabit nyo to, yung black wire ng ating full wave charger. Yung black wire kasi mga katropa, ito yung nagko-control ng ating voltahe para maiwasan nating mag-overcharge at syempre maiwasan nating lumubo yung ating battery. Siya yung nagko-control ng ating voltahe. Dapat kapag sinusi natin yung susian natin, mapapasukan ng positive supply yung ating black wire. Dudugtungan natin ng wire to at ipapagapang natin hanggang dito sa brown wire o light brown wire ng ating ECU. Kasi yung light brown wire ng ating ECU, ito yung accessory wire ng ating Yamaha. Kapag sinusi mo yung motor, mapapasukan ng positive supply yung ating ECU. So dyan natin ilalagay or dyan natin itatap yung ating black wire ng charger papunta sa light brown wire ng ating ECU. Ito na yung black wire ng ating full wave charger. Ilagay na natin dito sa accessory wire ng ating motor o dito sa light brown wire. Yung kulay yellow naman mga katropa, ibabakante na natin yan. Pati yung white wire, ito yung pinutol nila, ibabakante na natin yan. Pagkatapos natin magawa yung ating charger, i-organize na natin yung ating charger, yung mga wiring, balutan ng tape, i-organize para iwas grounded. Pagkatapos nyo ma-organize yan, dito naman tayo sa harapan. Sa harapan mga katropa, para umilaw yung ating headlight, ito yung switch natin. Para umilaw yan, hanapin nyo yung
yellow na mayroong lining na red papunta doon sa switch. Ang gagawin natin, yung yellow na mayroong lining na red, lalagyan natin ng wire yan, tapos ilalagay nyo dito sa light brown wire ng ating dashboard panel o dito sa accessory wire ng ating motor. Mas maganda kung lagyan nyo ng relito para hindi magkukurap-kurap yung ating headlight kapag ginagamit natin. So tapos na nating i-upgrade yung kanyang charger. Tama na yung procedure natin. Pagkatapos niyan, subukan nating paanda rin. Jendal, pisilin mo ngayong preno. Tignan natin kung under na. Dito sa kabila. Yun malikabok. Maano na yung niya, yung powder ng fire extinguisher. So at least okay na, buhay na yung motor ni boss at hindi rin naapektuhan masyado yung kanyang wiring. So yun lang yung gagawin natin mga katropa kung sakaling gusto natin mag-upgrade ng full wave at ayaw nating malubat yung motor natin. Ganun lang yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung ganitong sunog o ganitong mangyari sa ating motor at maiwasan natin yung aberya. Ganun lang yung dapat natin gawin kung gusto nyo mag full wave or mag-upgrade ng inyong charger para iwas lobat kung sakaling meron kayong mga accessories. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gamit sa inyong panganap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.